Pagpati mga kaetlak, sabahan niyo kaming maglakbay at tumuklas sa sinaunang pamumuhay ng mga Cavite. Ngunit naisip niyo na ba kung paano nga ba talaga namumuhay ang mga mamamayan ng Cavite noong panahon ng Espanyol? Sa dokumentaryo na ito, ating sasagutin ang tanong na paano kita katawan ng iba't ibang museo ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Cavite noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Halina't tuklasin natin ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan sa pagbibisita dito sa mga saysayang lugar dito sa Cavite. Sama-sama natin puntahan ang bahay ni Emilio Aguinaldo at Baldomero. So, para sa ngayong araw, mag-iwan lang ako ng gawain sa inyo. At para sa inyong gawain, kayo ay magbalik-aral sa nakaraan at unawain ang pamumuhay nating mga Caviteño ng mga sinaunang panahon. Malinaw ba? Okay. Sige, paalam na. Buhay ng mga Caviteño noong panahon ng Kastila. Boring naman ito. Tsaka, bakit ba namin ito kailangan aralin? Layo ng sakot nito sa program namin, no? Nasaan ako? Signal. Teka, bakit parang iba yung kasuotan nila? Lakas makapanahon ng Kastila. 2026 na, oh. Tila kay naliligaw, Ginoo. Oo eh. Hindi ko alam kung paano umuwi, tsaka hindi ko alam kung saan sakay ng jeep dito. Alam mo ba? Jeep? Isa ba yung uri ng transportasyon? Hindi pa yata umuusbong ang ganyang uri ng transportasyon dito sa Pilipinas. Pare ko bang malaman kung ikaw ay isang dayuhan? Hindi ah. Matigas ko nga magtagalog tapos tatanungin mo ako kung foreigner ako. Joke time ka, sir. May mga salitang hindi ko maunawaan sa iyong pananalita. Tulad na lamang ng foreigner at joke time na iyong binabanggit. Hindi kasi karaniwan ang mga salitang iyan dito sa Pilipinas. Sir? Paano hindi mo ako naintindihan? Madalas namang ginagamit ang salitang yun sa everyday conversation. Maliban na lang kung panahon ng Kastila to. Baka maniwala pa ako. Teka lamang, Ginoo. Ako'y nalilito sa iyong mga sinasambit. Sa kadahilan ng neto lang tayo nakalaya sa pamamahala ng mga Kastila. Ha? Wait lang ha, ipaprocess ko lang mga sinabi mo. Nang sa wakas ay ganap ng maunawaan ni JV ang mga pangyayari, buong hinahon niyang ipinaliwanag kay Juan ang sanhi ng kanyang pagkagulat sa mga salitang bigla nitong nabigkas. Ganun ba? Hindi ba nandito ka? Magulat dito mo na aral na pagdamaran. Tsaka mas mainam na malinaw mo nakita kung paano kami nabubuhay sa panahon na ito. Kabagat na. Nako, maraming salamat po ha. Hindi ko rin alam kasi yung pasikot-sikot dito eh. Pundahan natin ng isa sa aming mga leaders. Emilio Aguinaldo. Napakarami palang bagay ang naiba, no? Papaisip tuloy ako kung paano sila namuhay nung panahon ng pamamahala ng Kastila. Wala tayo. Tara at tayo pumasok ng mas malinaw mong malaman ang mga pangyayari sa bahay niya. Ang bahay ni Emilio Aguinaldo ay may arkitekturang hango sa tradisyonal na bahay na bato noong panahon ng Espanyol. Dalawang palapag ang estruktura nito kung saan ang ibabang bahagi ay gawa sa bato at ang itaas ay gawa sa kahoy.
Mayroon itong malalawak na kwarto, malalaking bintana na may copy shelves, at mataas na kisame na may dekorasyon ng larawan ng Inang Bayan at mapa ng Pilipinas. Sa harap ng bahay ay makikita ang balkonahe kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo sa taong 1878. Ipinapakita ng mga detalyeng ito ang pagsasama ng impluwensyang Espanyol at tradisyonal na arkitekturang Pilipino. Masisilayan din ang iba't ibang pangkaraniwang kagamitang ginamit ni Emilio Aguinaldo sa pang-araw-araw na buhay. Nakatanghal dito ang kanyang puting kamisa, baston, panyo at mga sapatos. Pati ang seremonyal na susi, mga kagamitan sa pagsusulat, chessboard, mga kagamitan sa pagkain. Naroon din ang kahon ng tabako na may kanyang pangalan, pati ang imahe ni Maria na ginagamit bilang panrelihiyong debosyon at panalangin na nagpapakita ng pananampalataya at espiritual na buhay ng pamilya noong panahong iyon. Makikita rin sa loob ng bahay ang mga larawan ng mga bayani na nagsisilbing paalala ng kanilang mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod sa mga ito, narito rin ang ilang liham ni Emilio Aguinaldo para sa kanyang ina at kay Neneng. Ipinapakita ng mga sulat na ito na sa likod ng kanyang katapangan bilang lider ay isang anak at mahal sa buhay na nagmamalasakit sa kanyang pamilya. Makikita rin ang mga diorama na naglalarawan ng mahalagang pangyayari sa himagsikan. Isa rito ang panunumpa sa Tanza, na naganap matapos ang Tejeros Convention kung saan nanumpa si Emilio Aguinaldo at ang mga opisyal ng pamahalaang revolusyonaryo na paglingkuran ang bayan. Makikita rin ang Battle of Binakayan na nagpapakita ng matapang na pakikipaglaban ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa hukbong Espanyol sa Cavite. Dito rin ay maingat na nakapreserba ang mga kagamitang pangmilitar na minsang ginamit ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng himagsikan. Makikita rito ang kanyang kasuotan sa digmaan, mga helmet, at iba pang kagamitang ginamit sa pakikipaglaban. Naroon din ang mga gamit tulad ng binoculars at mga lalagyan ng bala na tumulong sa pagmamasid at paghahanda ng mga katipunero. Sa bawat kagamitang nakatanghal, tila muling nabubuhay ang alaala ng tapang, sakripisyo at matibay na hangarin ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan ng Inang Bayan. Grabe. Dito pala talaga dineklara ang kalayaan. Tama ka riyan, Ginoo. At sa bawat pagbabalik tanaw natin dito, naalala natin hindi lamang ang araw na iyon, kundi ang bawat hakbang at sakripisyo na nagdala sa atin tungo sa kalayaan. Nasaan na naman ako? Parang katulad lang ko ng bahay niya. Emilio Aguinaldo. Sa muling pagsubok ni JV na makabalik sa kasalukuyang panahon, ang kanyang tangka ay hindi matagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, tila unti-unti pang namulat ang mata ni JV sa pamumuhay ng Pilipino sa kapanahunan ng revolusyon. Matatagpuan sa Kawit, Cavite ang isa pang makasaysayang tahanan, ang Museo ni Baldomero Aguinaldo. Ang bahay na ito ay dating tirahan ni Baldomero Aguinaldo, isang mahalagang lider ng revolusyon at pinsan ni Emilio Aguinaldo. Ngunit higit pa sa pagiging tahanan ng isang revolusyonaryo, ang lugar na ito ay nagsisilbing bintana sa nakaraan. Isang lugar kung saan makikita kung paano namuhay ang mga Caviteño noong panahon ng kolonyalismong Espanyol.
Oh, ikaw pala, Ginoo. Ikaw na naman. Nasaan ba tayo? Tayo naman ngayon ay nasa tahanan ni General Baldomero Aguinaldo. Halika, papakita ko sa iyo ang ilang bagay na naging bahagi ng aming pamumuhay. Unahin nating tuklasin ang mga kagamitang ginamit sa pang-araw-araw na gawain sa bahay, lalo na sa kusina. Isa sa mga pangunahing artifact dito ay ang palayok, isang tradisyonal na lutuan na gawa sa luwad. Sa panahon bago dumating ang modernong kagamitan sa kusina, ang palayok ang isa sa pinakamahalagang gamit sa paghahanda ng pagkain. Ginagamit ito sa pagluluto ng sabaw, nilaga, at iba pang ulam. Dahil sa material nitong luwad, napapanatili nito ang init at natural na lasa ng pagkain. Narito ang mga basket o buslo na ginagamit sa paglalagay at pagdadala ng ani, pagkain, o iba pang kagamitan sa bahay. Katabi nito ang mga paso o banga na gawa rin sa luwad, na karaniwang ginagamit bilang lalagyan ng halaman o minsan ay imbakan ng tubig. Mapapansin din ang isang kasangkapan na ginagamit sa paghahanda ng sangkap sa pagluluto, ang almires at alho, o kilala bilang dikdikan. Ito ang ginagamit upang durugin ang mga pampalasa tulad ng bawang, paminta, at iba pang sangkap na mahalaga sa lutuing Pilipino. Mapapansin din ang isang kakaibang kagamitan, ang makalumang plantsyang de uling. Ang plantsyang ito ay nilalagyan ng mainit na uling upang maplansya ang mga damit. At sa isang sulok ng kusina, makikita ang isang malaking kahon na tinatawag na icebox. Ito ang sinaunang anyo ng refrigerator. Nilalagyan ito ng bloke ng yelo upang mapanatiling malamig ang pagkain at maiwasan itong madaling masira. Sa pamamagitan ng kagamitang ito, makikita natin kung paano nagawa ng mga pamilya noon ang kanilang pang-araw-araw na gawain gamit ang mga simple ngunit epektibong kasangkapan. Kung usapang kasuotan at mga damit, siguradong makikita mo ito sa pamamahay ni Baldomero Aguinaldo. Mga tradisyonal na damit, iba't ibang kasuotan ng mga general, katipunero at ordinaryong tao ay makikita rito. Isa sa pinakamahalagang artifact dito ay ang uniforme ni Baldomero Aguinaldo. Bilang isang general ng mga revolusyonaryo ng Cavite, ang kanyang kasuotan ay sumisimbolo sa kanyang papel sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Makikita rin dito ang tradisyonal na kasuotan ng kababaihan tulad ng baro at saya, na karaniwang gawa sa pinong tela at isinusuot sa mga mahalagang okasyon o pagtitipon. Narito rin ang kasuotan ng mga kalalakihan, kabilang ang mga kasuotan ng mga general at iba pang pinuno noong panahon ng revolusyon. Ang ganitong uri ng kasuotan ay mahalagang bahagi ng kasaysayan, lalo na sa konteksto ng mga labanan sa Cavite. Kabilang ang labanan sa Binakayan, kung saan nagtagumpay ang mga revolusyonaryo laban sa mga puwersang kolonyal. Sa koleksyong ito, makikita ang mga kasuotan ng mga kababaihan malapit sa pamilyang Aguinaldo. Sa pamamagitan ng mga larawan, tulad ng asawa ni Baldomero Aguinaldo na si Petrona Reyes, pati na rin ang kanyang mga kamag-anak na makikita sa iba't ibang uri ng naggagandahang baro at saya. Sa pamamagitan ng mga kasuotang ito, mas nauunawaan natin ang kultura, katayuan sa lipunan at papel ng iba't ibang tao sa Cavite. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, makikita natin ang mga muebles na ginamit sa loob ng bahay ni Baldomero Aguinaldo. Isa sa mga pangunahing artifact dito ay ang kahoy na kama. Ang kama ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagtulog.
Ito rin ay nagpapakita kung paano inayos ang mga siltulugan sa mga bahay noong panahong iyon. Ang mga kama ay karaniwang gawa sa matitibay na kahoy, at ang ilan ay may detalyadong disenyo na nagpapakita ng impluwensya ng kulturang Espanyol sa paggawa ng muebles. Makikita rin ang isang brass bed, isang uri ng kama na gawa sa metal na popular sa mga may kayang pamilya noong panahon ng kolonyalismo. Sa loob ng silid ay mayroong aparador na naglalaman ng koleksyon ng mga vases, shells, cups, at mugs na babasagin. Mga bagay na karaniwang ginagamit sa bahay o ipinapakita bilang dekorasyon. Narito rin ang Nara Aparador, isang malaking lalagyan ng mga damit at mahalagang gamit ng pamilya. Makikita rin ang komoda, isang maliit na lalagyan ng personal na gamit, pati na rin ang tokador na ginagamit sa pag-aayos ng sarili. Sa sala naman ng bahay, makikita ang iba't ibang uri ng upuan. Kabilang ang long chairs na gawa sa kahoy, mga upuan na nara sa sala, at iba't ibang mga lamesa kung saan nagtitipon ang mga pamilya at mga panauhin. Sa paglalakbay sa Aguinaldo Shrine at Museo ni Baldomero Aguinaldo, unti-unting nahahayag ang iba't ibang mukha ng nakaraan. May mga kwentong hinubog ng malalaking pangyayari at mayroon ding nabubuo sa tahimik na daloy ng pang-araw-araw na buhay. Sa pagitan ng dalawa, makikita na ang kasaysayan ay hindi lamang matatagpuan sa mga dakilang sandali, kundi pati sa mga simpleng gawain na bumuo sa buhay ng mga tao noon. Galing rin pala. Bukod sa tungkulin sa bayan, may personal na buhay din sila. Ang kanilang pamilya ay nagbibigay lakas at inspirasyon sa gitna ng laban at hirap. Sa pagtatapos ng paglalakbay ni JV sa nakaraan, Totoo ka lang lahat. Kala ko panaginip lang. mas malinaw niyang naunawaan kung paano naipapakita ng mga museo ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Caviteño noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Matapos ang inyong pagbabalik sa nakaraan, maaari niyo bang ibahagi ang impormasyon ninyong nahinuha? Simula sa Kenneth. Para sa akin, nakakatawag ng mga museo ang mga pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Caviteño. Pamamagitan ng mga artifacts. Pinapakita na ito na ang mga tao ay normal na buhay bilang pamilya at komunidad. Kung paano na ang nagaganap ang nagulit. Sa pamamagitan ng mga lumang bahay, dokumento at kagamitan na nakadisplay sa museo, mas nakikita natin kung paano nagtatrabaho, namuhay at nakapag-ugnayan ang mga Caviteño sa kanilang komunidad. Dahil dito, nagiging mas malinaw kung paano naapektuhan ng kolonyalismong Espanyol ang pang-araw-araw na pamumuhay. Para naman po sa akin, yung pinapakita ng museo na ang kasaysayan na hindi lamang tungkol sa mga malalaking pangyayari tulad ng luma at deklarasyon ng kalayaan. Sa pamamagitan ng mga artifacts, pinapakita rin po nito ang simpleng mga pamumuhay noon. Tulad ng mga damit at mga araw-araw na gawain. Base naman kung sa aking nakikita, base sa teknolohiya na diskarte, makikita namin na hindi lamang ipinapakita ng museo ang kasaysayan mula sa pananaw ng mga Espanyol. Sa halip, ipinapakita rin ito ang karanasan at pakikibaka ng mga Pilipino, lalo na ng mga Caviteño, sa kanilang sariling perspective. Sa tingin ko, kinakatawan ng mga museo ang pang-araw-araw na buhay ng mga Caviteño sa pamamagitan ng mga bagay na naiwan mula sa kanilang panahon. Katulad na lang ng mga bahay, kagamitan, kasuotan at sandata. Dahil dito, mas naiintindihan natin kung paano sila nabuhay sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanya. Mga kaya, diba?
halina't balikan natin ang mga kwento ng ating mga ninuno. Matutulog na muna ako pero kayo, huwag niyong kalimutang yakapin at pahalagahan ang pagiging Pilipino. Bye-bye!